Hello there! Magandang araw po ng Sabado. Gandang umaga sa inyong lahat, mga magsasakat, mangingisda, at mga plantito at mga plantita. At syempre, kasama na dyan ang mga agripreneur, mga mayroong negosyo tungkol sa agrikultura. Welcome, welcome! Ito po muli ang inyong lingkod, Ka Kiko Flores. Dito po sa palatuntunan ito ang Go AgriPlus, great opportunity in the Philippine agriculture at iba pang mga usapin tungkol sa mga pulisiyan ng ating pamahalaan. Uy, ngayong araw na ito, November 1, unang araw ng buwan ng Nobyembre, Undas 2025. Nasa special coverage po mode ang ating palatuntunan, tuloy-tuloy. At syempre, dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa inaabot ng aming broadcast, lalong-lalo yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, ingat lamang po. Yun din po mga nakasakay lamang, ang mga pasahero, steady ka diha. Ibig sabihin, dyan lang po kayo, magmasid-masid. Kung inaantok ang inyong driver, pakikurot-kurot po ninyo. I-remind po ninyo sila na hinay-hinay lang sa pagmamaneho at wag nagmamadali. Yung po nagmamadali, minsan nakakalimutan po nila na ang dala nila ay sasakyang posibleng makaabala sa iba o makaapekto o kaya ay makadisgrasya. So, ipinanalangin po namin kayong lahat ng mga drivers na dapat sana po gising na gising kayo pero hindi po nagmamadali at nasa ligtas kayong kalagayan. Welcome, welcome, welcome dito po sa Go AgriPlus. Eto, mga kababayan, alam po ba ninyo, nakapunta na po ba kayo? Ay, Miss Rachel, Purity, Tope, Engineer Jobel, and Engineer Rolly Batang-Bata Bumatayo. Nakapunta na ba kayo sa Sagada Mountain Province? Napunta na kayo sa Sagada Mountain Province? O kung hindi pa, alam po ba ninyo na yan ay sa Sagada, meron pong practice ang mga kababayan nating igorot. Opo, mga kaugnay sa paglilibing ng kanilang mga yumaong kamag-anak o mga mahal sa buhay na namayapa na. Meron silang hanging coffins. Rachel, Purity, meron silang pong nakasabit na kaataol o hanging coffins. Ito ay kakaibang burial practice kung saan inilalagay o inilalagak ang mga taol sa tabi ng mga bangin. O kaya doon po sa malalaki at matataas na puno. Ito po ay base sa kanilang paniniwala na kapag nakataas ang ataol, nilagay nila sa ataol, sa mataas na bahagi, yung ataol nila, mas malapit sila sa ancestral spirits, yung kanilang mga kanunununuan. Ay, talaga naman. Si Purity pala nandoon sa nung kanyang birthday noong August 2025. Ay di magpakain ka ngayon kasi birthday mo noong August 2025. Talaga ha? Alright. Dahil nga daw mga kababayan, yung pag-aangat yung ataol na yon na nakahang, nakasabit, yan. Inahadlangan din ang mga wild animals na magalaw ang labi ng mga yumao. Sige ha. Yan ay kwentong trivia dito po sa ating Go AgriPlus. Diyan sa Sagada, kakaiba ang kanilang paglilibing. Ang totoo, hindi nga nililibing, Tupe? Di ba? Nakahang nakasabit lamang. Pero alam ba ninyo na hindi lang sa Sagada merong hanging coffins? Sa China, ni hao ma, mga Chinese, ngayong umaga, ni hao ma. Sa China, ang Bo people ang merong ganitong practice noong pang nakalipas na 3 taong dekada. Ay, talaga naman, hindi lang 3,000 taon. Opo, itinataas din nila ang mga ataol sa matatarik nga na bangin o sa beam sa loob ng mga kuweba bilang pagbibigay galang sa namayapa at proteksyon na rin sa baha. Galing, Maging ang mga Toraja. Ito ay mga Toraja sa Sulawesi, Indonesia. Salamat pagi mga taga-Indonesia. Good morning. May practice din sila sa tinatawag na hanging coffins o yung mga nakasabit na mga ataol.
ito sa kanilang paglilibing ng kanilang mga yumao. Naniniwala ang mga Toradja na ang paglalagay sa ataol sa mataas na bangin ay napapalapit ang mga yumao nila sa langit. Yan ang kwento ng mga paglilibing, mga kakaibang paglilibing. Pero alam po nyo, dito sa Pilipinas, ay meron din pong sementeryo ng mga isda. Alam nyo ba yan? Sige, mamaya po, aalamin ko sa aking mga kausap na mga namamahala noong sementeryo ng mga isda. Yes, mga sementeryo ng isda dito sa Pilipinas. Yan po ay dito lamang sa pangangalaga ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So we're ready, Christopher, sa ating makakausap mula dyan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa National Fisheries Development Center. Diyan po sa Dagupan City, Pangasinan. Stand by please. Yes, sa ating Go AgriPlus. Samantala, shout out muna. Happy birthday sa aking, of course, aming mga kasama sa medical mission. Oo po, ang aming kumare na si Dr. Imelda Dionisio Tan. Asawa po ng pare namin na si Dr. Philip Tan. At ang mga kasama namin dyan sa ML Medical Mission. Happy birthday. At saka lahat ng mga merong birthday ngayong araw na ito, kahit na undas ng araw, November 1, araw ng mga patay. Pero ang tawag nga natin sa November 1, All Saints Day. At yun namang, November 2 ang All Souls Day. Ikaw, Tope, anong santo ang iyong sinasanto? Ibig sabihin ay talagang pinagdarasalan. May mga kanya-kanya tayong santo di ba? Ikaw, Engineer, batang-bata, buwan tayo. Danger Rolly. San Nazareno. Okay, Black Nazarene. At yun naman, si Tupi yan. Ako ay siyempre, ang santo ko ay siyempre Saint Francis de Assisi. Alam mo na, doon po kinuha yung pangalan ni Kiko. Ang tunay na pangalan ni Kiko Flores ay Francisco. Francisco. Yan. San Francisco. At siyempre, yung iba naman kayo, inyong pinanalangin, dinarasalan ang inyong mga santa. Pero nakagawian na natin sa ating bansa na tuwing unang araw ng Nobyembre, tayo ay nagpupunta sa mga iba, yung mga talagang nakatutok sa kanilang naging mahal sa buhay na yumao na ang pagbibigay ng pag-alala, paggunita, pag-alala doon sa kanilang mga naging mahal sa buhay na namayapa na. November 1 yan. Pero All Saints Day ang tawag sa November 1. At yan naman, ang susunod dyan, November 2 ay All Souls Day. AgriPlus. Ilang saglit. Stand by. On. Tama-tala mga kababayan, alam niyo ba na meron pong sa bayan dyan sa Florida Blanca, sa Pampanga, abay muling umagos yung pag-asa ng mga bukirin sa pamagitan ng rehabilitation ng Kaulaman River Irrigation System. Yan ay pag-uusapan namin mamaya sa second half ng ating Go AgriPlus. Sa mga nandyan po ngayon sa sementeryo, ay ingat po at yung paalala ng ating mga kababayan, tahimik lamang, tayong manalangin, pero wag din po tayo magkakalat ng mga basura. Kung maaari, iuwi nyo na yung mga dala nyong mga pinagbalutan ng inyong kinainan. O kaya yung mga merienda ninyo. Dito sa Quezon City, bawal yung plastic. Kaya asahan natin dito sa Quezon City na walang dapat maitapon ng mga plastic sa mga bawat ng mga public areas, public places dito sa ating Quezon City. 9:22 na ang oras, samantala yung pong isinagawa ng National Irrigation Administration na NIA Libungan River Irrigation System o LIBRES. Ang kanilang knowledge exchange activity kasama ang mga Irrigators Association tinatawag noong ika-29 ng Oktubre sa Norala, South Cotabato. Magandang umaga po mga taga Norala.
Good morning. Mayong buntag dyan sa mga taga Norala. Layunin ng nasabing aktibidad na ibahagi ang best practices ng the Rice Bowl Irrigators Association Incorporated sa 12 Irrigators Association sa region. Yan po ang mga iba pang mga balita. Sa ilang saglit, Tata Rolly, at ikaw muna at iba pang mga paalala dito po sa Go Agri Plus. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Tuloy po natin ang ating mga impormasyon at mga balita sa Go Agri Plus. Sumasahin pa po yan alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Shout out ay sa mga may birthday ngayon. Ngayon happy birthday, November 1. Opo, All Saints Day. Oy, happy birthday kay Mang Tony Reyes na dyan po ay isang magsasaka na nasa Cagayan Valley. Magandang umaga sa iyo. Oho. Eto, siyempre mga kababayan, ang aking makakausap, okay ka na ba? Tupe, si Mr. Regino Regpala, ang Admin Officer ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan sa National Fisheries Development Center dyan sa Dagupan City. Yung pong aking binabanggit may kaugnayan sa sementeryo ng mga isda dahil yung BFAR ay kanilang napuna na marami noong mga una pang mga panahon na may mga malalaking balyena, yung mga balyena, yung mga isdang malalaki na namamatay, napupunta sa dalampasigan ng iba't ibang lugar. Minsan may napunta sa lalawigan ng Pangasinan ilan at itinawag sa mga eksperto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon sa kwento, sa akin itong si Ginoong Regino Regpala, si Mr. Regio Regpala, kaya't na nung tingnan nila namatay na, walang mapaglalagyan ng napakalaki noon biruin yun, Tata Rolly, kasing laki ng isang van yung ang buhal ng balyenang yun, isda na sinasabi natin, whale. Paano nila ngayon i-accommodate yun sa ibang lugar? So naggumawa sila ng paglalagakan, ibig sabihin yung pong kanilang paglalagyan. Kaya naisipan nila na gumawa ng sementeryo ng mga isda. Pinipilit po namin makontak ngayon. Okay ka na, Tupep? Okay, na mapakausap na natin. Wala siya. Sige, go ahead. Sige, go. Kausapin natin. So, anong sabi niya? Natin. Sige. Pwedeng phone patch si Mr. Regino Regpala, ang Admin Officer ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Inuulit ko po ito na aking makakausap. Excited akong maiparinig sa inyo itong sementeryo
ng mga isda. Yan po sa Bunuan, Binloc, Dagupan City. Yan po ang opisina ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and National Fisheries Development Center. Okay na ba siya? Let's go to Pep. Okay, inaayos lang po ang yung pong camera ni Mr. Reggie Regpala. O kasi nga, ano bang klase ng sementeryo itong makikita dyan? Papaano? Ano bang dahilan? Bakit nga ba sila nagsimula o gumawa ng isang sementeryo ng mga isda? At saka ito ba ay open sa mga public o sa mga tao? Ibig sabihin, open ba sa public? Sa publiko, ibig sabihin na upang makita, mapuntahan yung sementeryo ng mga isda. Okay, we're ready now. By phone patch, Sige. Reggie, Mr. Reggie Regpala, ang admin officer ng BIFAR National Fisheries Development Center dyan sa Dagupan City. Magandang umaga sa iyo. Santos siya kabosan. Naimbag, Mr. Reggie. Good morning. Good morning sa Sir Kiko. Masantos siya kabuasan at naimbag nga bigat tayo amin. Sayang lang ma-i-adjust ka ng konti sana. At yung mukha mo ay mukhang siguro lalo ka nagpa-araw ngayon. Anyway, Mr. Reggie, bakit ba na-establish dyan o in-establish nyo ang cemetery ng mga isda dyan sa BIFAR NFDC? Kwento mo nga, please. Go ahead. Mr. Reggie. Wala siya, nakamute. Subukan na lang natin siyang i-phone patch. Alright, i-try natin. Sige, mga kabayan, pupunta po kami sa isang sistema ng aming pakipag-usap. It's 9:30 in the morning. Break muna tayo na mga kababayan. Sa ilang saglit lang, aayusin lang namin itong connection namin kay Mr. Reggie Regpala. Interesting to yung sementeryo ng mga isda. Stand by please, stand by. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
O, balikan na natin mga kabayan, nakipag-usap kay Mr. Reggie Regpala o Reginor Ramos Regpala, ang admin chief ng BIFAR NFDC Dagupan City. Okay na ba ang kanya linya? Reggie, magandang umaga ulit sa iyo. Hello. Muli, Good Sir morning. Francis, magandang umaga sa atin lahat. Oo, kinukumusta po natin. Gusto ko ipaalam sa ating mga kababayan dito na nakikinig ngayon at nga nakasubaybay sa Go Agri Plus. Paano nyo nga ba sinimulan yung pag-establish ng sementeryo ng mga isda dyan sa BIFAR NFDC Dagupan City? Ang cemetery nito nagsimula nung panahon ng ating dating center chief na si Dr. Wesley Rosario. So nagsimula ito nung may na-confiscate kasi na Moby Dick sa bandang Malabon. Moby Dick, So that was February of 1999. So malaki kasi siya masyado, mga 1.2 tons yung Yun. laki ng Moby Dick. So ang nangyari, dahil na-confiscate nga to, kailangan maghanap kung saan pwedeng ilagay ito. So dahil lang isa sa National Center ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay itong National Fisheries Development Center. At alam din natin na medyo may kaluwangan ito, around 34 hectares itong area natin. So dito nga dinala itong Moby Dick na ito. At doon nagsimulan lahat, naghanap tayo ng area na pwede nating Kaya dyan na inalagay sa bunuan, sa BIFAR NFDC. Paano bang proseso ng paglilibing nyo dyan ng mga isda na ganong kalalaki? Kung may makitang mga ganito na mga dead na mga mammals o mga cetaceans, ang either na dadalhin dito or kami mismo yung pupunta doon para kuhanin itong mga marine mammals na to. Nabanggit mo yung Reggie, nabanggit mo yung marine mammals kasi tinanong ko, isda, sementeryo ng isda. Isda lang ba o ang mga iba pang marine mammals ang nandyan ay nakalibing sa sementeryo ng isda? Mas catchy kasi pag titingnan natin yung fish cemetery, kung babasahin natin, para sa pangkalahatan ng mga kababayan natin, medyo alam na nila kaagad kung ano ibig natin sabihin. Bagkus ang karamihan ng mga nakalibing dito ay mga mammals, mga cetaceans. So ito yung mga mga endangered na mga species na sa ating karagatan. At ito nga yung mga nakalista pa nga sa CITES na tinatawag o Convention on International in Endangered. Meron bang ritual na ginagawa, Reggie? May ritual ba na ginagawa bago ilibing ang mga marine mammals yung inyong na-accommodate dyan? Ang ginagawa dito is unang inaayos naman yung paglilibingan, sinusukat, then hangga't maaari hindi masira yung ililibing natin, yung body niya. Okay? So nire-record natin to, kinukuha natin yung sukat, dinedetermine natin kung anong species siya, anong timbang, then yun na nga ang nilalagay din natin sa kanyang parang lapida, So, naka-indicate doon kung saan nanggaling, anong klaseng lamang dagat ito, at gaano timbang, at kailan ito nakuha. Napansin ko, Reggie, yung tatanong ko, ritual, kasi meron isang picture kang pinadala dito na nakikita natin ngayon, merong aso na nakabantay doon sa ililibing pa lang na napakalaking, ano ba yan, dolphin ba? Yung nakita ko na ililibing na ninyo doon sa fish cemetery na yan? Dolphin nga siguro kasi karamihan sa mga nadadala dito sa ating sementeryo ay mga dolphin. So, ayan, may pagkakataon din kasi na may bumibisitang mga parang ganyan, yung aso ay nagkataon ito na during sa paglibing ay napicturean nga at bukas ba ito sa publiko, yung mga na-establish yung sementeryo ng mga isda diyan sa Bunuan sa Dagupan City? Yes sir, bukas sa
para Ibig sa lahat sabihin, itong ating center, oo. pati buong center, particularly din dito sa Peace Cemetery na to, pwedeng puntahan ng mga tao, Oo. lalo-lalo na yung mga ating mga estudyante nang Ano sa ito, ganun ay libre ba o may bayad? yes sir, libre po ito. Ganun. Kailan Oh, nice, pag nice. nakapunta nila dito ay maraming matututunan lalo na yung ating mga estudyante nang sa ganun ay malaman Oo. nila kung bakit nagkaroon ng Peace Cemetery na ito at anong kahalagaan nito para Yun. sa atin kasi dito na nila malalaman na ang mga endangered species na pala ito ay hindi pwedeng huli, hindi pwedeng katayin at lalong-lalo na hindi pwedeng kainin yung mga meat nito. Maraming salamat sa pagkakataon na ito, Mr. Regino Ramos Regpala. Boss Reggie, thank you. Alam ko Yes, sir. nag-a-adjust ka Salamat din dyan sa pagkakataon na ng ito. signal, pero thank you sa binigay mong pagkakataon, makapanayam ka namin. Baka meron kang mensahe sa ating mga taga-subaybayan, taga-subaybay dito sa Go Agri Plaza, Metro Manila, buong Luzon at buong Pilipinas. Go ahead. Yeah, ayun na nga para sa ating mga kababayan, pag may nakita kayo mga tinatawag nilang stranding na mga mammals dito sa ating mga sa dagat, ipagbigay alam lang po dito sa atin nang sa ganun ay mabigyan natin ng paunang lunas no at mapagaling tong mga mammals na to nang sa ganun at may balik uli sa kanilang mga natural na habitat at kung hindi man ay pag nagkaroon ng case na namatay na itong mato ay pipilitin natin na madala dito sa ating Peace Cemetery at dito natin mailibing ng maayos yung mga lamang dagat na ito. All right, thank you. And God bless dyan, Reggie Regpala. Salamat naman, Balag. Salamat din, sir. God bless sa lahat. Naimang bigat. Thank you, thank you. Si Mr. Regino Ramos Regpala, ang admin officer, admin chief ng BFAR NFDC Dagupan City sa kanilang in-establish na Peace Cemetery o yung pong sementeryo ng mga isda. Kita mo naman, Purity, merong sementeryo ng isda. Kanina, sinumalan natin, yung po namang ataol na nakasabit lamang dyan naman sa Sagada, sa Mountain Province. Tunod natin ay ang usapan naman tungkol sa patubig. Ito naman ay may kaugnayan sa National Irrigation Administration. It's 9:40 in the morning. Tubig na, salamat sa niya, magsasakay masaya, dasan ibiyaya. Sa mga balita naman mula sa National Irrigation Administration, isinigawa ng NIA Libuangan River Association System o ang Libres and Knowledge Exchange Activity kasama ang mga Irrigators Association noong ika-29 ng Oktubre sa Norala, South Cotabato. Layunin ng nasabing aktibidad na ibahagi ang best practices ng The Rice Bowl Irrigators Association Incorporated sa 12 Irrigators Association sa rehiyon. At tinalakay din ang konsolidasyon ng mga Irrigators Association kabilang na ang merger ng Midcom Irrigators Association, Libres Gladness Irrigators at ang Libres Siglad Irrigators Association. Nagsagawa rin ng talakayan sa pamamahala ng pampinansyal at mga benepisyo ng pagkakaroon ng United Irrigators Association Operations. Dumalo rito ang mga opisyal at kawani ng National Irrigation Administration Region 12 sa ilalim ng pamumuno ni Regional Manager Engineer Diosdado Rosales at mga pinuno at miyembro ng mga Irrigators Association. 9:41 ang oras, karagdagang mga balita dito po sa National Irrigation Administration. Sa bayan naman ng Florida Blanca, Pampanga, muling umagos ang pag-asa sa mga bukirin sa pamamagitan ng rehabilitasyon ng Kaulaman River Irrigation System. Ang proyekto ay nagbigay buhay sa 137 na hektaryang sakahan at tinutulungan ang mahigit na 100 na magsasaka na noon ay umaasa lamang sa patak-patak na tubig. Sa pamumuno ni NIA Administrator Engineer Eduardo Edigalian, Regional Manager Engineer Josephine B. Salazar at Pampanga Bataan Irrigation Management Office Manager Engineer Ruben Llamas. Natupad ang layunin, buhayin muli ang irigasyon mula sa Kaulaman River dyan sa Pampanga. Bilang bahagi ng advokasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patatagin ang sektor ng irigasyon at agrikultura. Ayon kay Ginoong Juanario Liwag,
ang chairman ng BIDST Irrigators Association na naitatag noong 2019 mula nang dumating ang proyekto na mas umusbong ang kanilang kita at ang ginagastos nila umano sa diesel para sa water pump na titipid na nila dahil sa irigasyon. Makakasama ko po mga kaubayan sa oras na ito ang engineer ng yung pong siyang manager A ng Irrigation Management Office diyan sa NIA Pampanga Bataan, si Engineer Ruben R. Llamas. Magandang umaga po, Engineer Llamas. Good morning. Yes, Sir Kiko. Magandang umaga po at sa lahat na nakikinig na ating programa. Salamat po sa pagtanggap nyo ng aming tawag ngayong Sabado. Engineer Llamas, yung bang mahigit na, tama ba, 137 hektarya o more than 100 na hectares ng palayan dyan o nabukirin, ay kumusta na ang kanilang, ang mga naging kalagayan ng mga magsasaka dyan? Sir Kiko, una po ay yung pong napakinggan natin na success story. Totoo po ito yung sa ating mahigit 137 hectares o binubuo ng 150 farmer beneficiaries dito po sa ating DBST-IA. Yes po. So yun ang BDIST. DBST. Oo. Ano so ito pong DBST ay acronym para po sa 4 na barangay. Ito po yung Barangay Dampe, Barangay Bodega, Barangay San Simon at Barangay Tucop po sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga. Lahat niyan nasa Florida Blanca, Pampanga. Yes, Mayapabak po, mga taga Pampanga. Good morning. Nakakausap ko ngayon si Engineer Ruben Llamas, ang manager na A ng National Irrigation Administration, Pampanga Bataan Irrigation Management Office. Diyan sa mahigit na 100 hektarya, ano ang rate of success ng kanilang pagtatanim ng mga palay? Palay lang ba ang tinanim ng ating mga magsasaka dyan, Engineer Llamas? Yes po, Sir Kiko, previously, sabi ko buhat nung pumutok po yung pinatubo noong 1991 na naging inactive yung ating mga Irrigators Association dahil walang tubig. Pero through time na nagkaroon tayo ng maayos na patubig, ay malaki po ang naging epekto nito sa kanilang pamumuhay at naibalik po yung sigla sa agrikultura. So maikwento ko lang po, nung una ay after di pinatubo, meron silang tinatawag na temporary dam, yung brush dam. So umaasa po sila doon. Tuwing tag-araw, nagbabrush dam. Pero pagdating naman po ng tag-ulan, sisira dahil nga hindi ito permanente. At bukod doon, yung ginagamit nilang mga bomba, ano po? So yung po ginagamit nila para mapagpatubig. Yes po. So naputol ko po kayo. Pero yung mga mga kwento na nadagdag natin, maidagdag natin sa mga nakasubay ngayon, yung Pampanga naapektuhan yan ng lahar dahil sa pagsabog o pagputok ng Mount Pinatubo, mga ilang taon na nakararaan. Mabuti po nakabangon ang mga ating mga kababayang magsasaka dyan sa kanilang naging problema nang maapektuhan sila nung Mount Pinatubo. Ano po, Engineer Llamas? Yes po, sa katotohanan po, di naman sila subuko dahil nga kahit mahirap yung mga challenges. Opo. Bibili sila ng diesel para lang makapagpatubig. Ito po yun. Sa ngayon, yung Kaulaman River, ano ang naibigay na tulong ng National Irrigation Administration, Engineer Llamas? Okay, unang-una po, yung sa katuparan natin yung pag-construct ng ating permanent dam, yung ating Kaulaman Dam, na nagkaroon po tayo ng kasiguruhan sa pondo. Natapos po yung dam, tsaka yung ating mga irrigation facilities, yung mga canal, mga canal structures. At ang maganda pa po rito, nagkaroon po tayo kasi ng convergence program doon sa DPWH, na kung saan tayo po yung mag-identify ng project, sila yung mag-implement. So, sa kagandahan palad, na-implement po natin yung farm to market road ng ating magkasakay. In addition, dun sa kanilang request sa dam. So, meron pala silang farm to market roads at iba pang tulong. Nalaman ko na may binigay din na tulong ang ating mga ibang ahensya ng gobyerno na isinuporte nila sa National Irrigation Administration katulad ng, palagay ko, iba pang farm implements. Tama po ba? Pwede niyong banggitin, Engineer Llamas?
ito po yung part ng ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga member irrigator association. Opo. Once po sila ay ma-registered at ma-organize at ma-register sa ating Securities and Exchange Commission, sila po ay nasa ilalim sa mga training. So ito po mga training na ito, sila po yung beneficiary ng mga convergence project natin, convergence program natin sa different agency. So andyan po yung DA, bibigay po ng mga subsidy, seeds, farm machinery, and mga partner agencies po natin sa NGAs, mga Agriculture Training Institute, PhilMec, other agencies po na nagbibigay po ng training sa ating mga irrigator association at cash assistance na rin. Itong binabanggit ko kanina, Engineer Llamas na Irrigators Association sa pamumuno ni Ginoong Juanario Liwag, ang chairman ng BIDST Irrigator Association. Ano yan? May plano ba kayong sila ay gawing kooperatiba katulad ng ibang mga ginawa na ng National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Eddie Guillen? Yes po, papunta na po tayo dyan. Kagaya po na nabanggit ko, since 2019 lang po nung ma-register at ma-organize itong ating DBSTIA. At present, nabigyan na po sila ng mga capability building training at naipasok na rin po natin ito sa ating tinatawag na IMT o yung Irrigation Management Transfer. So, ibig sabihin niyan, inaayos nyo na yung kanilang papeles upang maging kooperatiba. Bakit ba kailangan silang gawing kooperatiba sa palagay mo, Engineer Llamas? O i-organize Yes po, malaki po ang part ng bilang IA at yun nga po ang aming naisin naman at programa ng ating NIA. So, magitan nating administrator na ipunin po lahat ng ating Irrigators Association at bumuo ng isang cooperative. So, by that po, itong ating cooperative ang magiging bibigyan po ng mga subsidy, bibigyan ng mga katulad ng rice processing center. So na kung saan sila na po ang bibili ng kanilang mga produce, sila po ang magmi-mill at doon po iikot yung local circular economy tinatawag natin. Napakagandang balita niya na Engineer Llamas. At siya nga pala, kamakailan lamang, kung hindi ako nagkakamali, 2 linggo nang nakakalipas, meron na palang binuksang malaking rice mill na na set up na ng ating pamahalaan na sa pamamagitan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano ba yan? Yung rice mill na yan, ano ang magiging sakop niya? Sakop niya hanggang dyan sa inyong lugar sa Pampanga at sa Kabataan Irrigation Management Office, Engineer Llamas? Yes po, pagkakaalam ko ito po ay pinasinayaan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasama si DA Secretary at mga local officials ng Pampanga. Opo. Ang layunin po nito ay matulungan ang ating mga magsasaka, mapababa po ang mga farm inputs, yung mga gastos, at nang sa gayon, mapataas po yung kita ng ating magsasaka dito. Sa ngayon ba nag-aanihan na dyan sa Pampanga mismo at sa Kabataan? Sir Kiko, actually itong ating wet crop 2025 ay patapos na, no? Ganun. So doon sa ating more than 30,000 hectares na irrigated and planted, nasa 29,000 na po hectares yung ating na harvest na. More than 3% na lang po yung natitira within the part of Pampanga at kaya namang within the next coming week ay makakakumpleto na tayo ng harvest. In fact, Sir Kiko, nagsisimula na rin po yung ating dry crop 2026. Maganda, advance kayo. Talagang mahusay at maganda na meron malaking tulong ang merong patubig talaga sa mga bawat sakahan, Engineer. Ano? Yes po. Yun po ang pinagmamalaki ng ating administrator, yung pong magkaroon tayo ng yung change in cropping calendar na kung saan po titingnan natin, katulad ngayon, nakatapos na po tayo sa wet crop. Yung ating susunod na dry crop, ito pong simula po na October, October hanggang February po, ano? So pagkatapos po nito, susunod na yung ating second dry. Wow. So, tuloy-tuloy, ano? Ilang croppings ba ng ginagawa at ng mga magsasaka diyan? Ilang taniman na process o croppings? Ito po ang ating pong programa sa at least dry, makapagtanim po tayo ng 2 beses. First dry at second dry. Oo.
So, saka yung ating wet crop, bonus na lang. Kaya 3 cropping po sa isang taon. Ay may kwento nga mo nga sa akin, kumusta ang naging resulta ng kanilang ani ngayon ng mga magsasaka dyan sa Pampanga at Bataan? Actually po, malaki ang epekto dahil nga nadagdagan tayo ng irrigated areas para sa ating dry crop. Oo. Tumaas po yung ating cropping intensity. For the record po, dati sa average kami 158. Ngayon nasa 178% ng ating cropping intensity. Mhm. So tumaas na rin ang ating production siyempre. Aba, Nadagdagan yung ating irrigated tuwan-tuwa ngayon ng mga magsasaka niyan at maganda ang kanilang production. Ay paano, di ang bentahan pala ng mga ani nila ng palay ay dyan sa malapit na na-establish na rice processing center dyan sa Pampanga, Engineer Tama Llamas. po kayo, sir. Tama po kayo. Maliban sa pagtatanim ng palay, ano pang ginagawa ng mga magsasaka? Anong kanila mga tinatanim? Actually, nagkaroon po tayo ng kung may mga sapat irrigation, talagang tinatanim dyan, mga palay. Pero doon sa mga lugar na kapos naman yung tubig, so nagda-diversified cropping tayo, mga gulay. So may kamote, mga varieties of vegetables. Oo nga, napansin ko yung kasaba, nakapagtatanim din ang mga magsasaka dyan? Marami po dry dito season? sa Florida Blanca kasaba. At talaga, oo nga. Tama-tama. Kaya pala, merong palay, merong kasaba, at meron ding kamote. Napakarami dyan Lalo na yung nasa highway, pag dadaan ka sa highway na patungo ng Subic, dyan sa Zambales, dadaan ka ng Pampanga at Bataan, maraming nagtitinda ng kamote at saka yung kasaba. At saka mais, yun ang kanilang itinatanim dyan. Well, maraming salamat po sa pagkakatanong ito. Meron po kayong mensahe sa mga taga-subaybay natin ngayon dito. Lalong-lalo yung inyong mga kaibigan, mga kasamahan at saka yung nasasakop nyo dyan sa Irrigation Management Office dyan sa Pampanga, Bataan. Go ahead, Engineer Ruben Llamas. Thank you, Sir Chris. Kung nakikinig po yung aking mga kasama sa NIA Pampanga, Bataan, Imo at mga kasama naming Irrigator Association. So pinapaabot po ang pasalamat una sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., pangalawa sa ating Administrator, Engineer Eddie Guillen, sa kanilang malasakit at pagpapalaga sa ating maliliit na magsasaka. At of course, sa ating NIA Region 3 Regional Manager, Engineer Josephine Salazar, sa suporta na may sakoto para ng mga proyektong ito. At bukod po sa mga proyektong ito, ang pagbibigay po ng mga capability building seminar o training sa ating mga IA na makatulong na mabigyan ng karagdagang hanap buhay sa pagpapaangat sa buhay ng ating magsasaka. So yun po, mabuhay po ating magsasaka, mabuhay ang NIA. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, Engineer Ruben R. Llamas, ang Manager A ng NIA Pampanga Bataan IMO o Irrigation Management Office. Salamat po sa inyo and God bless, Engineer Llamas. Alright. Salamat sa niya. Oho, yan ang aking panayam na mismo dyan sa National Irrigation Administration. Siya po ang, inuulit ko po, ang Manager A ng National Irrigation Administration ng lalawigan ng Pampanga at Bataan Irrigation Management Office. Samantala, upang mapaigting pa ang irrigation development at maisulong ang climate resilient agriculture, isinagawa ng NIA Cebu noong October 21 hanggang 24 ang project identification activity para sa 4 na proposed irrigation projects sa Southern Cebu. May buntag mga taga Cebu isinagawa ang field assessments at konsultasyon sa mga lokal na mga government units para sa imbakan ng Small Irrigation Project o SIP sa bayan ng Ginatilan, Cabalaisinan River, Dumanhog Small Reservoir Irrigation Project at Argao River SRIP na pawang matatagpuan sa bayan ng Argao at Saliring River, Malabuyok SRIP sa bayan ng Malabuyok, Cebu. Well, mga kababayan, na muli nagtatapos ang palatuntunan Go Agri Plus. At sa ngalan po ng mga kaibigan kong mga nandyan, ang mga magsasakat mangingisda, thank you din, Engineer Rolly, Batang Bata Bumatayo, Christopher Terambulo, at Engineer Joel Lustre, and likewise, sino kasama nating biglang bumulaga ang kanyang mukha dito, alaside maliban kay Purity kanina? Siyempre, ang pangalan ng ating kaibigan na si George. Sige, tuloy mo. At siyempre, ito ang inyong call si Miss George Seminiano. Yes, Georgie, gandang umaga sa iyo. At antabayanan po ang
ang special coverage ng aming Undas 2025. Ipo o muli ang inyong lingkod, Kiko Flores. Alright! Gandang umaga po sa inyong lahat. Bagong Pilipino, sabay-sabay tayo. Go AgriPlus! Go AgriPlus! Balita'y masarap, parang ani sa bukid. Sa agrikultura, pangisdaan, negosyo'y buhay. May bagong proyekto, kita'y dumadaloy. O kasama si Kiko Flores, kalaman, diskarteng bago. Impormasyon na kapaki-pakinabang para sa Pilipino, trabaho'y dumadami. Go, 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 go AgriPlus. Great opportunity sa agrikultura. Go, 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 go AgriPlus. Sa bagong Pilipinas, asenso'y sigurado. Narito ang inyong partner sa pag-unlad. Kiko Flores. Go, 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 go AgriPlus. Good news!